Amen. Ulit nga, aga sa ating tanan. Amen. So, kaluya pa kita, no? Kanan kita ay, kinabatsag sa lawas. Waman. Si Kuha ba lang yung katabi kung kinabatsag talaga? Pag umaray na, di marunan. Joke lang. Ano mga gito mo? Sige, hindi ka pa nito na. Tumingo, paniko. Mahangit ang iba natin yung patiro ka lang. Anyway, ano ba natin yung iba? Para may tindahan. English? Anyway, we would like to talk about anything. Okay, so, pleasant good morning to everyone at isang magandang umaga sa ating lahat dahil panahon ng bagyo ngayon, signal number 1 tayo para sa kalamayan ng lahat, Mindoro, Romblon, signal number 1 tayo, pero chill lang ang number 1. Tama? Si Jesus kasi ang ating number 1. Nasingit pa natin yun. Masaya ba kayo sa buhay ninyo? Amen? Sino po ang masaya sa inyo? Say yes! Amen. Aba, talagang mabdig ha. Say no! Amen. Ay ka? Okay. Alam na ako meron kayo pang sadya kayo ng aga dahil nakita ninyo ang inyong mahal sa buhay pag-boom down ninyo. Tama? Pag-ising ninyo, nakita ninyo ang inyong mahal na asawa, ang inyong mga anak, ano pa? Ang inyong parents, yan. Isang magandang bagay yun na pinagpapasalamat natin sa Panginoon. That's right, ma'am? Kailangan pa kayong konsensyahin para maging masaya? Hindi naman. Okay. Sa bawat buhay, sa bawat araw, dapat ay kinukunti natin yung joy sa ating mga sarili. Bakit? Dahil si Kristo mismo ay author ng joy. Tama? Sino ang unang kakanta ngayon? Bibigyan ko ng Gcash number. Ha? Joy to the world, the Lord is come. Tama ba? Joy to the world, the Lord is come. Dahil bukod ang Lord ay napag-is-come ha, nag-abot. Nag-abot ang ating Diyos, walang pag-is-come. Okay? The Lord is come. Yan, nag-abot ang ating Diyos ay maging unga, pinanganak siya, kaya nag-create siya ng joy. Sino po ang mayroong ano dyan? Bible. Walang Bible eh. Nag-message ako, walang Bible. Ang aking mga cellphone gamit sa record, gamit sa video, na wala pa kami isang cellphone. Bibila ko mamaya pagkatapos ng simba. Okay. Okay. So, ano ba ang dapat akong follow kayong aga? Kailangan ako na medyo mahaba-haba dahil next week ay wala ako din. Pagpasensyahan nyo na dahil excited lang tayo na makibahagi ng Word of God sa inyo. Magbahagi pala na magbahagi ang writer doon. At payagan ko lang mga 9:45 doon tayo mag-seryosong mag-discuss na mga dapat natin i-discuss kayo umagang ito. Pakikitian na muli ninyo yung mga katabi. From time to time, ginaganyan mo kayo para kayo ay masaya. Sige nga. Sabihin mo, Merry Christmas in advance. Ayan. Merry Christmas ninyo. Ha? Natutuwa ba kayo ng Pasko ngayon? Ngayong season na to? Natutuwa ba kayo? Amen. Iba ang galaw ng Disyembre kaysa sa Nobyembre. Tama? Kaysa sa Setyembre, Oktubre, iba ang galaw natin dyan. Ang Disyembre ay ito yung panahon na kung saan ang mga nag-inaway ay nagkakapatawakan. Gapati ka mo ito? Nainiwala ba kayo doon? Yes, culture na kasi natin yan. Pagdating ng Disyembre, hindi pwedeng hindi sila magbalik ang mga magkapatid, ang mga nagkasumun-sumunan. Di ba? Ang Disyembre ay kakaiba. Ang dulot para sa buong worldwide, nationwide. Pero sa ating mga Kristiyano, hindi lang Disyembre ang napakaganda para sa atin na buwan. Tama? Agree ba kayo doon? Nag-agree kayo doon? So, bawat month sa atin ay dapat masaya. Dapat merry. Sabihin mo sa iyo katabi, dapat merry. Ayan. Sabihin mo, Mama Mary. Mama Mary.
Joke lang to nag-segue lang kita ito. Ikaw itong parit, di ba? Itong parit na maayaw mag-joke sa Katoliko. Di ba? Sino itong parit na to? Si Father Abraham. Pero si Father... hindi yun si Father Abraham. Walaan nyo na lang. Mamaya pag na-chat nyo sa GC, bigyan kayo ng Gcash. number lang. Walang naman. Okay. Ang December ito ay paglalaanan talaga namin yan at mamamasko tayo ng mga tig 50 pesos. Gusto nyo ba yun? 50 pesos? Mga kuribo. 50 pesos lang. Kasama naman ako sa 50 pesos? Ha? 20? Ano ka lang, Pewan? 20 kasi ron. Sabi ng DTI. Ano na? Tama no? Sa mga inaanak no? Tapos ang Pasko ngayon, pwede ka na daw makapag-nutso kahit 500. Sino mag-aagay sa inyo? Say yes. No. Hindi ka, ano to? Ano kaya ang kaya ng 500? Ha? Cornito. Ang kaya ng... Cornito. Cornito. Ha? Abunado ba? Pintuhan na natin ito, di ha? Nag-isama ko kakwentuhan eh. Anyway, sige, tulad naman kita magkwentuhan pagkabit sa akin. Baka maubusan na ako eh. Kapag ako mga staff sa Mindoro, pagod ako sa inner sa office, panggulo, malala. Dahil ako naman talaga pagtabi nito. At pag nagtatawag ako pang sa mga cellphone, pagkatawag, daw itong, ano ba niyo, si Papa talaga magkaminsahe, may baraha. So, ay ibo ang mga pangalan sa akin. Kada pag wala ako sa office, ang office ay napaka-boring, napaka-silent nila. Oo, dahil Christmas na, silent season, silent night. Yan. Okay? So, ayan. Happy birthday muna kay Kuya Yuan, bago kayo puso dito. Kuya Yuan, nandiyan ka? Nag-birthday ka, di ba? Nakaraan? Naalala ko lang. Yan ang birthday kay Kuya. Pero mamaya na yun. Tayo po na ay manalangin. Tayo po ay mag-proceed na sa ating tatalakay. At alam ko na energetic na kayo ngayon. Okay? So, tayo po ay manalangin. Father God in heaven, Lord, so sa ito kami Diyos ay papasalamat sa iyo at pinupuri namin. Salamat Lord sa napakagandang umaga, pagkabat may bagyo, Panginoon, sa ilang bahagi ng Pilipinas at maging dito sa Romblon ay nandiyan Panginoon yung pag-ingat, pag-care sa amin, nakarating kami ng church, na masaya, maluwalhati, at naranasan namin Panginoon ang napakagandang worship na yung umaga. Salamat Lord sa worship team na ginamit mo na naranasan namin Panginoon kakayang magkilos sa iba ng Espiritu sa bawat puso, sa bawat isip, sa bawat buhay namin Panginoon na yung umaga. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga mensahe namin kung mapapakinggan today, ngayon Diyos sa kalugod, maluwalhati, at i-overload mo ako, Panginoon, sa aking preparation. Ikaw ang masunod, Panginoon, sa bawat mga katagang lalabas sa aking mga labi, Panginoon. Sa iyo lamang lahat ng glory, this day, in Jesus' name we pray, Amen and Amen. Okay, buhay pa kayo? Yes! Okay, say yes lang ha. Meron ako dito, meron ako dito 500. Pag mamaya, pag nag-question ako mamaya, ay mamibigay tayo ng 500. Pero isang piraso lang. Sino kaya yun? Kailangan magiging yun. Okay. Bago ako mag-proceed, nais ko lang pasalamatan pala ang ating mahal na mga pastors, salamat sa inyo dahil patuloy kayo ginagamit ang Panginoon dito sa iglesia nito. Pastor Roland, nandito si Pastor Roland. Kasama natin para tumulong sa atin si Pastor Isaac. Pastor na tawag natin. Pastor Isaac, salamat sa buhay niya na ginagamit siya last kailan ba yun Thanksgiving? Last 2 weeks, no? So, praise God, no? Pastor JR na walang tawag dito, walang tigil ang kanyang support sa church, no? Kahit walang sahod ng mga pastors natin, sumasahod naman kayo sa inyong mga business and company. si Pastor Aiza sumasahod naman sa husband niya. No? Ngayon, may trabaho si Pastor Aiza ngayon? Wala, no? Pero magkakaroon siya kapag okay na ang baby niya. Naman siguro. Okay? So, puri ng Panginoon. Pastor Rolly yata ngayon ang nagmimensahe sa, Bulacan. Sa Bulacan. Siya nag-message ngayon. Kaya kung ayaw makinig sa akin, mag-online kayo. Okay, nasa Pastor Rolly naman doon. Nasa GC ngayon ang link. Okay?
Okay, salamat po sa inyo lahat. Okay, mabilis lang ako mag-message. And sa Rizal kasi, sa Rumbang Rizal, Occidental Mindoro, ginagamit din tayo ng Panginoon doon. Dapat last Sunday ay ako ang mag-message doon, pero biglaan ang sabi ng aking boss. Lumipat ka muna ng Pilipinas. And yung flood control ay apektuhan ng downside. So, sinisi namin yung downside, hindi na sila yung downside, okay naman sana kami. Sobrang dami ng bakal namin, unlike sa iba sa mga kabala ng bakal kasi walang design na gano'n. Pero praise God, doon sila pa rin. Sino pa rin? Ngayon, gina-repair namin, no? Grabe. Purpose ni Lord yun, dahil si Pastor Roche ay may sakit. Sabi niya, bumit ka muna, dahil may sakit na, bakit hindi mo nakaabutan? Sabi niya. Kaya, pinapagyo ni Lord. Hinayaan na magpagyo. And sinabi doon sa STS, ay pauwi niyo muna si Sir Reynard. Yun, naligtas si Pastor Roche, buhay. Joke lang. Sabi ng doktor kasi kailangan no? So, alam niyo na yan, pampabuhay. Baka po kita segue, no? Okay lang sa inyo, nag-segue ka. Mabasa ka sadya? Okay? Ayan. Okay. Mabilis ako magsalita, kaya tapusin ko na agad ito na napakasimple lang. Dahil sa balik ako lang kanina, sa Rizal kasi, sa Rizal ay hindi yan sa Rizal, sa Occidental, Mindoro. Mag-message ako doon, 15 to 20 minutes ang tapos. No? Hindi ko na hinayaan na matulog sila. Kaya kayo, hindi ko na rin hinayaan kayo matulog kayo ngayong umaga. Ngitianin niyo yung mga sarili. Ang hirap. Ngitianin niyo yung mga sarili. Hirap ito na. Okay, dito na tayo. 9:52. Yan, tapos tayo ng mga 10:15. Okay, 20 minutes lang ako. 5, 10, 20. Okay, Born to Bless. Yun ang ating series ngayong month na to. First week ngayon, December, tama? Sabihin mo nga sa iyong sarili, Born to Bless. Ayan, bakit ko pinapasabi sa inyo na ikaw mismo yung nagsasalita? Dahil ikaw mismo, ipinanganak ka para maging, para maging Born to Bless, para maging pagpapala. Tama, di ba? Di ba? Question number 1. Question number 1. Okay. At ang series natin, Born to Bless, ang title natin, ipinanganak upang magbigay ng pagpapala. Okay. Sabihin niyo ulit, magbigay ng pagpapala. Ayan. Sabihin mo sa sarili mo, ako yun. Ayaw mo maging pagpapala sa iba? Sabihin mo nga ulit, ako yun. Yung mas malakas, ako yun. Ayan. Yung hindi nagsalita, mapapares kayo dyan. Joke lang. Ay, hindi ako ma-offend ka mga joke lang naman ako na baka nabalin niyo nga, magpapituro ka ka. No? Ngayong linggo ng Disyembre, puno tayo ng pasasalamat dahil binigyan tayo ng Diyos sa panibagong pagkakataon na pumasok sa isang napakagandang panahon. Nag-agree kayo doon? Ang panahon ng letter P, 1, 2, 3, 4, 5 liters. Panahon ng, ano ngayon? Panahon ng? Letter P. Ano yan? Letter P. Paskwa. Yan. Ang galing. Sino nakasagot? Sa Angel. Yan. Pero ang tamang term sa Tagalog, Pasko. Yan. Sabihin mo rin sa sarili, Pasko. Paksiw. Ako yung ulam mo. Pasko, sa panahon ng Pasko. Ang panahon ng Pasko ay panahon din ng, ano meron? Sa mula lang. Pag-ibig. Yan, ano ba? Pagpapala. Yakon, ano ba? Pagbibigay. Tama yan. Sige, lahat ng P. Pagpapatawad. Ano ba? Pagmamahal. Sino yun? Pwede? Ayan. May pamasahe ko sa tricycle. At importante, panahon na yan ang meron kang laging araw-araw pag-asa sa buhay. Tama ba? Ayan. Pero tandaan natin, hindi sa mga dekorasyon May mga decor na ba kayo sa mga tahanan? Wala pa. Sino may mga Christmas light na? Meron kami. Meron? Sino? Sino meron? Taas ang kamay. Sino ang sobra? May sobra? Wala? Sino wala talaga? Sino wala? Sino wala?
sayang. Matawag ako pa yan. Sorry, wala talaga eh. No? Mga style at monipot. Joke lang. Okay, itong supra, itawalin nyo ha? Pwede? Okay, palitan natin 500. Pwede? Joke lang. Yan. Okay, bukod na sa mga dekorasyon, ilaw, handaan at tradisyon, ang tunay na puso ng Pasko ay isang sanggol na si Jesus. Yan, tama si Kikil ha? Kristo. Si Kristo. Okay, si Jesus na pinanganak upang tayo ay magpalain. Jesus is born to bless. Yan, to bless. At dahil tinanggap natin siya, sumusunod tayo sa Kanya, tayo rin ipinanganak upang maging pagpapala. Naniniwala ka ba na kaya ikaw ay pinanganak para ikaw ay tagapalo sa iyong mga anak? Hindi. Ano daw? Bakit kayo pinanganak? Para ikaw ay maging pagpapala. Yan. Para ikaw pa rin. Hamakin mo yun, napaka-importante ka pala sa mundong ito. Pag hindi ka isang pagpapala sa mga anak mo, sa magulang mo, sa pa sa kapatid mo, ano ba? Sa kaibigan mo, sa kapitbahay mo, kung puro chismis ang mong kinaobra, dapat wala kang kagigunga. Tama ba na? Tama ba? Okay, kaya ka daw pinanganak para maging pagpapala. I-insist nyo sa utak ninyo, maging pagpapala ko. Ayan. Kaya pag sa inyong mga working place ninyo, no, sa inyong mga trabaho, sa inyong sa school, pag hindi ka kapakopya, pagpapala ka kaya? Pagpapala ka rin. Kasi tinuturuan ko sila na sumipag-sikap, no? Yan. Pero kung pinapakopya mo natin sila, Ate Angel, nagtakuan ka, pag hindi mo sila pinakopya, okay pa rin yun. Pero pag pinakopya mo sila, hindi sila matututo. Tama? Hindi sila magiging matalino kasi hindi sila mag-aaral. Kopya na lang ng kopya. Tama? Okay. Pero sa atin, si Kristo daw ay dapat natin kopyahin. Correct ba? No? Sa eskwelahan, hindi tayo pwede makopya. Yan. Okay, pero lahat ng mga estudyante ngayon parang halos nabubuhay sa pangopya. Pero sabi dito, no, tayo ay maging pagpapala, no, tulad ni Kristo. Point number 1 natin, no, kung bakit ipinanganak ang Diyos, si Jesus, sa mundong ito, tayo rin ay ipinanganak. Ito yung unang puntos. Tatlo lang puntos natin. 5 minutes na tayo yung points, okay? Born to bless because Jesus came with a purpose. Okay? Pinanganak siya na may dalang pagpapala. Okay? Si Jesus mismo ay ano daw siya? Came with a purpose. Mayroon siyang layunin kung bakit. No? Sabi dito sa Luke 2, 10 to 11, shortcut ko na lang ha. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita. Sabi ng anghel niya na, ipinanganak sa inyo ang silaw tagapagligtas. Yan, si Jesus ay ipinanganak para maging pagpapala sa iyo. Okay? Ibig sabihin niya, tagapagligtas. Sabihin niyo sa sarili, tagapagligtas. Saan siya pwedeng tagapagligtas sa atin? Saan ka isi-save ni Lord? Ha? Sa lahat ng bagay. Sa una, para ma-emphasize natin at ma-appreciate mo na ang kaya pala pinanganak si Jesus sa akin, kaya pala pinanganak dito sa mundo para sa akin, ay meron siyang napakagandang layunin para sa iyo. Iligtas ka. Iligtas saan? Iligtas sa mga demonyo. Ano ba? Iligtas sa timba. Ha? Sa kasalanan. Ano ba? Iligtas saan ba? Dali, para mabis na matapos. Ha? Ano daw? Ha? Iligtas sa kapahamakan. Iligtas sa pagbalintong sa mga motor. Di ba? Si Kawakong Pinsan, si Kinsan, purchasing namon, nag-assist yung diesel na ako, na-delivery sa ibang barangay, so na ako. Punta ka mga saan, tapos balik ka agad. Natingala ko, so na ako gabalik. Yan ganito, hindi naman inuman ka sa site. Ay di pagbalik na, nagpilit yung motor, itong motor ay itong sa STX1, nagmotor siya, pag motor niya, hilong gali, daw si Kuya Kikiman, nagtablik sa pa yun, tumambling, pang pinagana na itong kabatsin sa sementeryo, nagana ako sa buti na lang sa may buhay ka pa, no?
Ay, ito bang place, ano yan putok na talaga ako. Ito pilang Domingo. Ito pilang adlaw lang, bago ako nagulit. So kami pa nagay sa ospital na ito. Ang kinunsin sa namon. Binangga na ito kamatsin eh. Huwag maglaban talaga ito. Ay, kung simenteryo pa ito ay nabarikit man talaga, kapanghila mga buhi. Ay gusto man siyempre, gusto man ay, bili kita, huwag kami kamulog. Ay, yan, buhi pa. No? So, ayan. Okay, pero tayo mga anak ng Diyos ay iniligtas tayo sa disgrasya at kapahamakan. At sa lahat, maging sa utang, nililigtas tayo ni Lord. Naniniwala ba kayo na iniiwasan ka ni Lord na mag-utang? Kasi pag na-depress ka sa utang, mamamatay ka kaagad. Mahirap yung maraming utang, di ba? Na-depress ka sa dami ng utang mo, hindi mo na makakaisip mo yan. Tama? No? Kaya nga, binigay siya si Jesus, so kung isipin yung utang mo, ito ang tandaan nyo ba, makakatulong sa ito. Huwag mo isipin yung utang mo. Ha? Ang bahala mag-isip, yung tinutangan mo ba? Siya na bahala mag-isip noon. Kasi bakit kayo makabayad sa akin? Ikaw. Ikaw ba? Baka na siya mo problema eh. Pinakutang ka eh. Tama? Sige, baka na ka problema na. Magbayad ako sa hindi, bahala ka. Pag dinibanda ka, diyan ka. Sino ba may mga utang sa inyo? Bayaran natin kanyang adlamadaan. Nga? Ilang utang ni Mate? 500 lang? Isa mo, bilang? Ang sa Ismail, sige, bayaran natin doon na lang. Daw juice ito. Hindi, mahal si Lord ko dyan, no? Si Lord yung taga-tabindagan ko ito. Okay. Si Jesus ay pinanganak dahil meron siyang purpose sa'yo. Okay, para ikaw ay iligtas. Mga kapatid, napakalinaw dito, hindi si Jesus dumating para magdala ng takot, kundi para magdala ng pag-asa. Uulit ko lang ha, hindi siya dumating para maghabol, kundi para magligtas. Parang iniisip niyo mo, permit, daw ginadjudge ako kayo, Ginoo. As daw permit na maghirap ako kabuhi. No. Gawa ni David yan. Evil, works sa iyong utak. Minahal ka ni Lord, tandaan mo ito, minahal ka ni Lord, hindi ka dapat ma-depress sa mga iniisip mo. Okay? Pag may ina-inject ng Satan sa'yo, hindi galing ni Lord yun, ha? So, kasi tayo yun, yung mga negative na pag-iisip. Okay? Huwag kang matakot dahil may dalang pag-asa natin. Pero hindi siya dumating para humingi, kundi para magbigay. Ano ang dala niya? Pag-asa para sa nawalan ng direksyon. Ito ang dala ni Jesus, ha? Nire-remind ko lang kayo, para lagi kayong church, lagi kayong inspired na maglingkod kay Jesus sa ating Panginoong Diyos. Okay? Kapatawaran para sa nagkamali. Nagpapatawad ba tayo? Amen. Kaligtasan para sa mga naliligaw. May mga naliligaw ka ba na kaibigan? Kailangan natin silang maligtas. Kailangan silang masave ni Lord. Kagalingan para sa may sakit. Sino may sakit ngayon? Pastor Richie, may sakit pero magaling na yan. So, dumating si Jesus. Kadahilanan para mabago ang buhay ng tao. Ayan. Kaya pala dumating ka rin sa iba. Okay? Kung bakit ka nakilala nila, kasi ano daw, magkakaroon sila ng pagbabago sa buhay nila. Tama? Tapos na tayo. Okay na sa inyo? Jesus gave me the purpose, and His purpose is to bless. Kung siya ang sinusundan natin, dapat ang buhay din natin ay may layunin. Layunin, magbigay. Nagbibigay ba tayo? Amen. Mag-angat. Nag-aangat ba tayo natin mga... Sige, paangatin natin sila. Yung iba kasi ayaw umangat ng kapitbahay eh. Tama ba? Ay, dapat maghirap sa kami na dapat umangat. Minsan, matanong, pag ikat nag-aangat, ikat nagpasa sa board sa amin, dapat ano pa? Ikat mga nag-success sa buhay. Minsan, wala mo ginag-congratulate kasi nahihilig ka. Tama ba lang? May pasanda, pasado, may pasanda, gayaman, may pasanda kasama din mana kaya kabahon. Kapitana ngayon, pero pinagtana, asin, binsin, asin yung mga binsin pang sura. Ay, wag mo ng binsin, magic sarap. Magic sarap. Hindi, magdiretsuhan ang binsin sa kanon, kalain. Kalain na na, okay? Yan, okay, magpagaling at magpala ng iba. Paano tayo magpapagaling ng ibang tao?
ipag-pray natin sila sa pangalan ni Jesus. Correct? Hindi tayo iniligtas para lang maging tagatanggap. Ipinanganak tayo muli upang maging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Okay? Second page na ako. Kasada lang ng lima naman yan. Okay, pangalawang point. Pangalawang point natin ha. Kung bakit tayo ay born to bless. Because we are saved to shine. Niligtas tayo para ano daw? Shine. Mag-shine. Ako yung sapatos, wala shine na yan. Hindi, huwag kakinta, huwag kaliwanag. Ang shine sa Tagalog ay magliwanag. Tinanong ko sa dahil. Ay, nagaliwanag ko. Si Pastor Oliver, may magaliwanag. Kung na-picture na mo itong Samuel, ng kotse, no? Kita mo itong mga tabi sa GC, kaliwanag! Dama na kanan, ka-reflect. Si Paul Ponce, grabe naman. Pero, para sa kita kaya ko, no? Ako, magnipiso, no? Bata pa ako, 38 lang ako, pero, yan, buwan ako yung ulo. Buwan mo, galing. Buwan ulo. Joke lang, inapakadalang mo lang. Okay? Sabi dito sa Matthew 5:16, liwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Pag may Jesus tayo, ano daw? Nagre-reflect ka. Okay? Magandang... Ano ba? Nakikita ang anino? Nakikita ano? Ayan o. Pag matagali ang atong sitwasyon, kunwari, yan ang atong ilaw. Ilaw talaga na, di ba? Hindi ba kita mo yung atong anino? Kaya nagkaano eh. Kahayang, patsa lang ano? Patsa lang ano? Yan, harap. Yan. Yun, nakikita ron? Ayan o. Pag kita gali ay nakatanaw sa liwanag, ano lang niyo, maganda ang liwanag. Okay? Ang anino yung anino, nakita niyo sa Facebook ran ng illustration. Anino nga rin ay nag-serve rin as success, kwarta, ano ba? Wala ka nito, dahil ito yung gusto eh. Kwarta ang kunwari. Pag nakahanap ka sa liwanag, naghahanap ka kwarta sa buhay, okay? Pag pirmi kang tanaw sa liwanag, si Jesus mismo, pinatanawan mo, ang kwarta kasunod, nakatalikod kasunod. Tama? Pero kung ikaw nakatalikod ka sa liwanag, nakatalikod ka kay Jesus, habol na habol ka sa kwarta, hindi mo maabot. Tama ba lang? Tundulo yung mga nilo, hindi mo maabot. Parang logic. Kaya dapat importante na pirmi kita nakakonekta sa liwanag. Nakaharap lagi sa liwanag. Paki-turn on. Yan, lagi tayo nakaharap sa liwanag. Para ang naranasan natin palagi ay laging yung habol sa atin ay pagpapala. Okay? Okay? Kaya ikaw mismo ay may dalang liwanag sa kapwa mo. Okay? Para ikaw din mismo ay maging pagpapala sa iba. Kapag panahon ng Pasko, napakaraming ilaw sa bahay, kalsada, mall, sa plaza, sa Robinson, saan pa? May Robinson kasi sa Occidental. Ganito lang. Sa San Jose. Okay? Pero kapatid, hindi lahat na may ilaw ay maliwanag ang puso. Tama? May ilaw ganit. Pero ang puso nanda, kadulog. No? So, pwedeng magliwanag ang bahay, pero madilim ang kalooban. Pwedeng marami kang regalo, pero puno ka pa rin ng galit, tampo, o pagod. Wala na sa atin yun. Sabihin mo sa sarili mo, wala na akong tampo. Sabihin mo sa sarili mo, wala na akong tampo. Wala na akong galit. Ayun, ibig sabihin, nagalit ka talaga natin. Nawala na yun. Okay? Sabihin natin na nawala na yun. Pwedeng puno ng handaan, pero kulang sa kapatawanan. Dapat ganun ng ibang mga tao. No? Pero wala silang forgiveness. Okay? Yun ang nagiging sa laban ako. Ngayon pa, so sinasabi ni Jesus, anak, ikaw ang ilaw, ikaw ang liwanag, ikaw ang reflection ng pag-ibig ko. Okay? Kaya pag maliwanag sa si Jesus, nagre-reflect ka sa iba. Ayan lang importante doon. Okay? Hindi tayo tinawag para magpasikat. Okay? Hindi para magmalaki, kundi para magliwanag sa paraang madarama ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Nadarama ba mga tao sa paligid mo ang pag-ibig na halad kay Kristo? Amen? Agi ba tayo doon? Pagka nagkapawarap sa imo ay nanuluoy man ikaw. Correct? Tama ba lang? Okay? So, pag ikaw nagpawarap ay kumuha.
Nakakaramdam ka, Lukoy, nakakaramdam ka ng tawag dito, ng parang naramdaman mo din siya dahil ikaw din nangangailangan ka rin. Correct? Pero mas mangibabaw dapat na matulungan natin sila at magdiwala tayo sa kanila. Sa trabaho, sabi nito, kundi, wait lang magdiwala sa walang madarama ng tao ang pag-ibig ng Diyos. Sa trabaho, maging iba ang attitude mo sa trabaho. Okay? Sinasabi ko, magkakita ko yung isinakonti i-testify ko lang. Dati, dito kasi sa Mindoro, sinasabi ko lang no, na parang kasi pag nagtrabaho tayo, workaholic talaga, sobrang busy, sobrang mahusing tayo magtrabaho, in short, mahusing tayo magtrabaho. Ang problema lang, misinterpret ng ibang kasamahan namin. No? Parang naiingit sa akin, nasiselos sa akin. Bakit yung project ko laging una ang ganito, materialis, naiingit na pala sa akin. No? Sabi ng manager doon, hindi nyo na siguro ako kailangan dito. Nagtatrabaho. No? Kasi nag-rescue kami ito, kasi dawa nga ng pulos ba ang management, no? Marami mo sirain, pero ito, klaro talaga, tumangon din ang boss, ang gusto ng mga kapatid ng aming boss. Nagsasabi na, engineer, ikaw na lang ang mag-take over ng project nila. Pwede. So, sabi ko naman doon sa kapatid niya, boss, sir, mahirap ata yan, baka mag-away lang kami, at baka pag-initan pa nila ako. Totoo naman talaga, pinapag-initan kami doon. No? Kaya siguro nagagalingan sa amin. Dahil may kasama tayong Jesus, no? Naliwanag tayo. Kaya nakikita ng company, ng boss natin sa Manila na mahusay yung ating management kumpara doon sa mga ibang engineers. So, yung last part, sabi namin, kasi yung ibang engineer na kasama ko rin, ang asikasuhin mo yung project mo, yung dalawang project mo, pagtuunan mo ng pansin. Talagang amang yung tulinan ng process, kaya pinitong handa ay mga ito nahangin. Ito na lang ito lang. So, tukurehin, daluin man kami. Sige, tulungan na lang natin, foreman. Yung foreman namin yung going dito, nag-repair nandyan. Tinulungan namin. Nung tinulungan namin, yung kinagamit namin, yung equipment namin sa site, pinapadala namin sa kanilang site para matulungan sila, mapabilis yung buhos nila. So, mabilis talaga, nakita nila, pero hindi sila marunong mag-appreciate na sobrang laki ng itinaas ng accomplishment nila last week hanggang ngayon. Pero nag-aantay na ako na ma-appreciate nila, pero hindi sila nag-appreciate. Hindi nila na-appreciate. Kasi iba ang laman ng puso nila. Okay? Pero kami tumutulong. Sige, tulungan natin yan. Ako hindi na ako nag-broadcast, tulungan sila. Nasabihin na magtulong. Pero ang sabi ko lagi, magtulungan tayo. December na, dapat tapusin natin ng December, pero malabo talaga, sasabaw pa ng puso, malabo. Hindi talaga matapos, December na, wala pa rin, hindi pa rin kami area na malaki. So, dahil sa tulong namin, nakalaki sila ng accomplishment. So, praise ka doon, pero sige lang, kumbaga, gawin mo lang yung tama, trabahuin mo lang yung tama. Hindi ba importante na appreciate ka nila? Ang importante, nagtatrabaho ka para kay Lord. Tama? Pag lagi yan ang nalalagay sa isip mo, nagtatrabaho ka, nagnegosyo ka para kay Lord, para makatulong ka sa iba. Ganun lagi. Mag-serve ka kay God, mag-serve ka para sa tao. Okay? Pag yan lagi ang laman ng puso mo, Diyos mismo mag-lift up sa'yo. Kapag ng boss ko, sabi niya, ikaw na lang maging project manager dito. Ay, project engineer lang ako doon. Siya mismo nagsasabi, no? Maganda sa kalooban ko yun, pero ayaw kong manapak ng ibang tao. Sabi ko, idadaan na tayo sa process. Tumating na tayo dyan, dapat isbot ang process natin. Okay? So, hindi namin inaagawan ng posisyon, pero palagay ng isang tao na yun, pinaagawan siya ng posisyon. No? Pero kami, nagtatrabaho lang talaga kami. Ang gilinan namin, sumahod na kami, ayos na sa amin. No? Yun yung importante. Kasi, ang layunin natin ay mag-serve kay Lord, mag-serve sa company, mag-serve para sa tao. Okay? So, yun lang ang principle para ikaw ay bless the Lord. Bahala ka ang Diyos. Amen? Because we are saved to shine. Naniwala kayo doon? Jesus saved us not just to survive, but to shine.
Okay? Nagiging pagpapala ka sa iba. Pangatlo, patapos na tayo. Mag-explain ako konti. Sorry Born to bless because the world needs God's love. Okay? Kaya ikaw pinanganak dahil ang mundo ay nangailangan ng pag-ibig ni Kristo. Pag wala ikaw, walang pagdadalang vessel ang Diyos ng pagmamahal niya para sa iba. Kaya nga nandyan ikaw, dalhin mo anak yung pag-ibig na meron ako, ipadama mo sa iba. Okay? Sabi mo sa sarili mo, ipapadama ko sa iba. Mga kapatid, tingnan natin ang mundo ngayon. Ang daming pagod. Take note, at marami din dito sa church. Ay, wala naman sana. Ang daming lutang. Ay, wala. No? Ang daming may bigat sa dibdib pero walang masabihan. Tama ba? Marami ang may kinikimkim na mga problema sa puso, sa isip, pero wala silang masabihan. Totoo ba? Totoo ba? Pero kung mayroon kang community, mayroon kang church community na pinupuntahan at nakikipag-fellowship ka, nakikipagpintuhan ka muna bago magsimula ang church, parang nare-refresh ka. Importante pala yun at kinukumusta din natin at mga kapatid. At akaan nyo yung minsan yung punta dito sa church, pintuhan muna tayo. Malay natin makatulong yung pintuhan na yun para ikaw yung gumaan ang kalooban. Tama ba? No? Sa magitan ng pagbabahagi mo ng meron kang karanasan, ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, na nabibless sa iyo ng ibang tao. Amen? Agree ba kayo doon? Okay, dapat ganun lagi, no? Yun lang lagi ang i-desire ng CLGCF Church. Okay? At ang iba pang mga simbahan. Okay? Minsan kahit sa loob ng church, no, dala-dala ng iba ang problema na hindi nila maikwento. Totoo yan, lalo na sa mga ibang simbahan na malalaking simbahan. Hindi man sila katulad dito. Sa atin, kilala natin ang bawat isa. Pero sa ibang simbahan na malalaki, hindi nila kilala ang bawat isa. May mga dalang problema pala yun. Okay? Hindi na ako magkwento, mapapahaba tayo, maganda sa ating kwento, pero sige na lang, baka mapatawa pa kayo. Iyak na lang tayo mamaya. Kaya kapatid, hindi aksidente na ikaw ay buhay ngayon, hindi aksidente na believer ka, hindi aksidente na dito ka sa church na yung linggo. Sabihin mo, hindi ako aksidente. Ako ay gwapo at maganda. Nasingit pa yun. Tinawag ka ng Diyos para maging pagpapala sa mga tao na nangangailangan ng pag-ibig niya. Tinawag ka ba niya? Ha? Ikaw ba lumapit mismo sa Diyos? Tandaan na to. Ikaw ba mismo ang pumili sa Diyos? Hindi. Ang Diyos mismo ang pumili sa iyo. Tama? Yun ang totoo. Okay? Palaging pinapadama sa iyo ng Diyos ang pag-ibig niya. Kaya padama mo rin sa iba. Kung may sugatan, ikaw ang aagap. Kung may nalulungkot, ikaw ang magiging ngiti. Nag-create ka ba ng yung pag-ngiti sa ibang tao? Ha? Sabihin mo nga sa sarili mo, ako ba yun? Nakakapag-create ba ako ng kaligayahan sa ibang tao? Ang tanong doon ay, nakakapagbigay ba ako ng kagaanan ng loob ng ibang tao? Ay, agree ba kayo doon? Okay, kung may nangangailangan, ikaw ang magiging tulong. Kung may nagkakamali, ikaw ang magbibigay ng grace. Sabihin mo, grace is mine. Ibigay ko rin sa iyo. Yan. Kung may nagdidilim, ikaw ang magiging ilaw. Bakit? Dahil ang Jesus na nasa loob mo ay hindi mapipigilan ang pagdaloy palabas. Tama? Pag bulong-bulungan ng pag-ibig, mag-overflow yan para sa iba. Correct? Application natin. Dito na tayo sa last part. Kunti na lang. Paano ako magiging blessing? Ang ating acronym ay yan. Bless. B-L-E-S-S. Sabihin mo nga, B-L-E-S-S. Yan. Letter B, una. Paano maging pagpapala? Sige nga, letter B. B, present. Sabi dyan, magpakita, makinig, ano daw? Tumamay. Minsan, presensya ang pinakamasarap na regalo. Tama ba? Ang sabi ng mga magulang, anak, umuwi na kayo. Importante sa akin yung presensya mo. Hindi ka mo muna magpadala. Correct? Tama ba? Ang pera ay hindi ganun ka-importante, pero importante din. Tama, sino gusto ng pera? Yes! Amen. Sige, sabihin mo kay Lord yan, Lord, gusto ko ng pera. Sabi naman ni Lord, magtrabaho ka. At isa pa, sabi pa ni Lord, humingi ka muna. Sa iba. Ayan. Okay. Sabi pa dito letter L. Sabihin natin,
Ayan, ano sa Tagalog yan? Magmahal ka ng authentic. Ano yung sa Tagalog? Ano authentic? Genuine. Totoo. Tama ba? Klaro. Dapat magmahal ka ng totoo. Hindi piki, hindi pakitang tao, magmahal kaya ni Jesus. Okay? Malambot ang puso. Sino ang matigas ang puso ngayon? Wala. Tayo malalambot ang puso natin. Madali tayo makabag, di ba? Para sa iba. Correct? Handang, ano daw? Ano yan? Intindi? Umintindi. Upang, ano ba? Hindi wait. Handang magpatawad. Yan, handang magpatawad. Bakit hindi magpatawad? Handang magpatawad. Pangatlo, letter E, encourage daily. Paano yun? Isang simple message, kaya mo yan. Tapikin mo, parang daw matumba ba lang. Pa! Kaya mo yan. Kaya mo yan. No? Sa mga tao, approach natin sa mga tao, tayo gusto ng mga tao, leadership natin sa company namin. Gusto nyo magpa-assign sa project ko eh. Mabait daw tayo. No? Sabi ko, kaya mo yan. Tapos kunting tapik-tapik lang. Ganun, okay na yun. Tapos, bigyan mo pa ng konting bonus sa overtime. Yung overtime lang, nandito lang, dagdagan mo sa oras. Laking tulong sa kanila, natutuwa. No? Napapabilis ang trabaho. Isang prayer, pinag-pray kita, isang tapik sa balikat, nandito lang ako, maraming naliligtas dahil sa encouragement ng isa. Importante nag-i-encourage ka, okay? Letter S, serve willingly. Ang totoong pagpapala ay hindi naghihintay. Ano daw? Naglilingkod ka dapat. Nag-serve ka dapat. Correct? Sa church, sa pamilya, sa trabaho, maglingkod ng may kagalaan. Letter S ulit, share Jesus boldly. Ang pinakamalaking blessing ay hindi pera, hindi regalo, hindi pagkain, kundi inuulit natin, sino ang blessing natin? Si Jesus. At kapag binahagi mo siya, nagbibigay ka ng buhay na walang hanggan. Correct? Okay, pag binahagi natin siya. Okay? Paano ka magiging blessing? Paano daw? Be present, love, authentically, ano ba? Encourage daily, serve willingly, share. Ayun, yun ang sinasabi. Hindi ko lang ito makabaan masyado. And dito tayo sa last part. Okay? Ating closing natin. Ayan. May nito na ba kayo sa ating mensahe ngayong umaga? Ayan. Naka-script na eh. Basahin mo na. Mga kapatid, ngayong linggo ng Disyembre, hindi natin masulat yan. Habang papalapit ang Pasko, huwag nating hayaan na maging tradisyon lang ang Pasko. Okay? Sabay-sabay natin basahin. Diyan naman, may script na eh. Ready? 1, 2, 3, go! Mission na? Pangalawa? Pangatlo? Pang-apat? And the last? Yan. Palapakan natin si Jesus. Yan. Dahil si Jesus, ang sabi pa dyan, basahin natin ulit, when He came, He was born to bless, at tayo, sige. Yan. Mga kapatid, sige nga, tayo natin tumayo for the last minute. Tumayo tayo lahat. Sabihin mo yung last part, ibig sabihin yung mga kapatid, sabihin mo na tayo lang. Magharap tayo ng katabi mo at sabihin mo habang binabasa mo yan. Sige nga, ready? 1, 2, 3. Tayo, ngayong Pasko, tayo ang regalo ng Diyos sa mundo. Tayo ang liwanag, tayo ang pagpapala. Pakatawa natin si Jesus. Yan. Ihag mo yung kapatid mo, ihag mo yan. Pwede mo ihag. Salamat sa iyo. Ikaw ang regalo para sa akin. Yan. Lalo na sa asawa, ikaw ang regalo sa akin. Hindi kita iiwan, ipababayaan man. Bahala ka magkasakit, mamatay ka man. Ayun. Joke. Hindi, mahal kita, sabihin mo. Yan, mahal kita. Okay? Ang plano ng Diyos na may kasama sa ganang magpapala. Okay? So, purihin ang Panginoon. And, alam mo magandang awitin para sa Panginoon na makakapag-energize sa atin. Ibig sabihin, masabi natin na Lord, salamat, pinanganak ka, and ayun na lang, natagpuan. Maganda, di ba yung natagpuan? Na na-appreciate ko yung song kanina, natagpuan.
Balik natin sa natagpuan. Sige nga. Yan. Pastor na ng mag-aaring daw. Yan. Sige, ate na, ano mo. Tapos, pagkatapos nito, ay closing na tayo, tama? Ay, hindi ba? May tithes and offering pa lang. Bakit ba kasi nagtithes and offering? Wala na. Parang hindi tayo magpalain. Di ba? Okay. Sige, tayo ay magbigay mo lang ng isang magandang